Welcome back to Movie Chismis Explained. Ngayong araw, ikukwento ko sa inyo ang isang pelikulang French na tumatak sa buong mundo. Ito ay isang kombinasyon ng biography, comedy, at drama, at hango sa totoong buhay. Ang pamagat, Untouchables. At gaya ng nakasanayan, warning muna, spoilers ahead. Ang pelikula ay nagbubukas hindi sa introduction ng karakter, kundi sa isang matinding car ride. Gabi iyon sa Paris. Isang mamahaling kotse ang humahataw sa kalsada, at sa loob nito ay naroon si Philippe, isang aristocrat na naka-wheelchair, at ang kanyang driver, si Dries. Habang nasa trapiko, biglang nabagot si Dries. Imbes na manatiling kalmado, pinaharurot niya ang sasakyan. Sumingit, nag-overtake, at hindi ininda ang traffic lights. Hindi rin nakaligtas sa radar ng mga pulis, kaya mabilis silang hinabol. Ngunit imbes na matakot, nakangisi lang si Dries. Nagpusta pa siya ng €100 na kaya niyang takasan ng mga pulis. Mabilis ang bawat eksena, swerve sa kaliwa, biglang preno, tuloy sa kanan. Ngunit sa huli, naharang sila sa ilalim ng tulay. At dito nagsimula ang palabas. Lumabas si Dries at nagkunwaring emergency driver. Kinuwento niya na si Philippe ay pasyente at kritikal na ang kondisyon. Habang umaarte ng seizure si Philippe, mas lalo pang naniwala ang mga pulis. At sa halip na hulihin sila pa ang nag-offer ng police escort papuntang ospital. Panalo na naman sa pastahan si Dries. At bilang selebrasyon, nagpatugtog siya ng September by Earth, Wind and Fire, habang sila ay relax na nagyoyosi bago pumasok sa hospital gates. Ngunit paano nga ba nagsimula ang kakaibang partnership ng dalawang ito? Balikan natin ang mga nakalipas na buwan. Noon, si Philippe ay naghahanap ng bagong caregiver. Kasama niya ang kanyang matapat na assistant na si Marguerite, at isa-isang pumapasok ang mga aplikante. Karamihan, sobrang scripted at boring. Paulit-ulit ang mga linyang, I am patient, compassionate, I can handle pressure. Parang job fair na walang kwenta. Hanggang biglang dumating si Dries. Diretsong pumasok kahit hindi pa niya turn, parang walang pakialam sa sistema. At imbes na seryosong mag-apply, ang gusto lang niya ay papirmahan ang papel na nagsasabing hindi siya matatanggap para makakuha ng unemployment benefits. Walang takot, medyo bastos, nagbibiro pa kay Marguerite. Pero imbes na ma-offend, natawa si Philippe. At imbes na paalisin, sinabihan siya na bumalik bukas para sa papel. Pag-uwi, nakita natin ang buhay ni Dries. Isang masikip na apartment, punong-puno ng mga kapatid na maingay at umaasa sa kanya. Si Mina, ang mas responsible na kapatid, ay siyang tumutulong para mapanatili ang kaayusan. Ngunit kapansin-pansin ng kanyang kapatid na si Adama na pumapasok sa mga sasakyang kahina-hinala. Alam ni Dries, may kalokohan itong pinapasukan. Nang dumating ang kanilang ina, dito lumabas ang tensyon. Nagbalik si Dries matapos mawala ng 6 na buwan, walang tawag, walang balita. Nagpakita pa siya ng ninakaw na Fabergé egg na parang pasalubong. Pero para sa ina niya, sapat na ang lahat ng kasinungalingan. Pagod na siya at pinapalaya si Dries, sabay sabing huwag nang bumalik. Kinabukasan, bumalik si Dries sa mansion ni Philippe. Pero imbes na pirma lang, inalok siya ng 1 buwan na trial contract. Para kay Philippe, ito ay isang eksperimento, gusto niyang makita kung tatagal ang taong ito na halatang walang interes sa trabaho. Para kay Dries naman, jackpot ito. May sariling kwarto at may bathtub pa. Ngunit hindi biro ang responsibilidad. Tinuruan siya kung paano iangat at ilipat si Philippe mula kama papuntang wheelchair. Paano imasahe ang mga binti, paano magpaligo, at paano palitan ng damit. Nang unang beses na kinailangan niyang maglinis matapos gumamit ng banyo si Philippe, muntik na siyang sumuko. Pero sa huli, tinanggap niya ang trabaho. Dito nagsimula ang clash ng kanilang personalities. Si Philippe ay refined, mahilig sa opera, classical music, at art galleries. Si Dries naman ay street smart, mahilig sa R&B, sa sayaw, at sa mga babae. Nang dinala siya ni Philippe sa isang art gallery, ipinakita sa kanya ang mamahaling painting na mukhang simpleng red canvas lang. Para kay Philippe at sa dealer, ito ay masterpiece. Para kay Dries, parang mantsa lang sa tela. Diretso niyang sinabi na sayang ang pera. Nainis ang dealer, pero si Philippe ay natuwa. Hindi siya sanay na may taong prangkahan siyang kinokontra. Isang araw, nagkaroon sila ng problema sa driveway ng mansion. May kotse na nakaharang kahit malinaw na bawal. Lumabas si Dries, sinunggaban ng driver, at sinabihan na alisin agad ang sasakyan. Si Yvonne, ang housekeeper, ay dismayado, pero si Philippe, secretly impressed sa tapang at diretsyo ng style ni Dries. Habang lumalalim ang kanilang samahan, natuklasan ni Dries ang sikreto ni Philippe.
May penpal pala itong babae, si Eleanor, na matagal na niyang sinusulatan. 6 na buwan na silang nagkaka-exchange ng sulat pero hindi pa nagkikita. Kay Philip, ito ay romantiko at sentimental. Pero kay Dries, sobrang bagal. Wala man lang picture exchange. Kaya isang araw, nakahanap siya ng phone number at pinilit si Philip na tawagan ang babae. At doon nagsimula ang spark, bigla siyang naging mas alive, lagi nang nakaabang sa tawag, parang teenager in love. Ngunit hindi puro saya. Sa isang gabi, habang nagpapahinga si Dries, narinig niya ang kakaibang tunog mula sa baby monitor. Nahirapan huminga si Philip. Agad siyang tumakbo, pinunasan ng malamig na tela ang mukha nito, at kinakausap ng mahinahon hanggang pumalma. Hindi siya nagpatulong sa iba, siya mismo ang nagbantay. At dahil hindi makatulog si Philip, dinala siya ni Dries palabas sa tabing ilog ng Paris. Doon sila nag-usap tungkol sa sakit, sa buhay, at sa mga bagay na hindi kayang ibigay ng gamot. At sa huli, binigyan siya ni Dries ng joint, at sa wakas, natawa ulit si Philip. Habang tumatagal, mas nagiging magaan ang buhay ng dalawa. Nagpunta sila sa mga road trips gamit ang sports car. Nag-snowplay, nag-jogging habang tinutulak ni Dries ang wheelchair, at minsan, nag-paragliding pa. Sa birthday party ni Philip, imbes na boring classical music lang, biglang pinatugtog ni Dries ang disco classic. Sumayaw siya sa gitna, at nahawa ang buong crowd. Si Philip, nakaupo lang, pero halatang sobra ang saya sa pinapanood. Hindi lang si Philip ang nagbago. Unti-unting natutong maging responsable si Dries. Nagsuot ng suit, natutong magpinta, at nagkaroon ng ibang pananaw sa buhay. Para sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng sense of purpose. Ngunit hindi mawawala ang conflict. Si Adama, ang kanyang kapatid, ay lalong nasasangkot sa problema. At si Philip mismo ang nagpaalala, hindi ka pwedeng habang buhay nandito. Mas kailangan ka ng pamilya mo. Mabigat man sa loob, pinili ni Dries na umalis. Iniwan niya si Philip sa bagong caregiver. Ngunit halatang wala itong chemistry kay Philip, cold, mechanical, walang humor. At si Philip, bumalik sa pagiging malungkot. Hanggang sa isang gabi, hindi na niya kinaya. Tinawagan ni Yvonne si Dries. Agad itong bumalik, at dito bumalik ang energy na nawala. Magkasama nilang sinimulan ang biyahe papuntang coast, yung eksena sa simula ng pelikula. At sa wakas, nakilala ni Philip ang kanyang pen pal na si Eleanor. Sa unang pagkikita pa lang, genuine ang ngiti ng dalawa. Walang tingin ng awa, walang pakialam sa wheelchair. Basta natural ang connection. Sa totoong buhay, ang karakter ni Philip ay si Count Philippe Pozzo di Borgo. Lumipat siya sa Morocco, nag-asawa ulit at nagkaroon ng 2 anak. Samantala, ang karakter ni Dries ay hango kay Abdel Cello. Nagkaroon siya ng sariling negosyo, may asawa at 3 anak at nanatiling malapit na kaibigan ni Philip. At dito nagtatapos ang Untouchables. Isang pelikula na nagpapaalala na minsan, ang tunay na kaibigan ay hindi yung naaawa sa iyo, kundi yung nagbabalik ng normalcy at saya sa buhay mo. Ang connection ay hindi nabibili, ito'y nararamdaman. This has been Movie Chismis Explained. Kung nagustuhan mo ang breakdown na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-notification bell para sa mas marami pang pelikulang ikwekwento ko sa inyo. Salamat sa panonood!